Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 22, 22, 22 po ng September 2024. September 22, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:27 o 29 na pala, 29, alas 7:29 ng umaga. Late po tayo kasi nga late po tayo ng isang oras kasi nga kuwan ngayon, linggo. Opo. Ah, at medyo makulimlim. Kaya nilagyan ko na ng ilaw dyan sa likod Madilim Nais ko lang pong mag-vlog itong patungkol dito sa martial law. 21 pala kahapon, nakalimutan ko, pero nakita ko kahapon ang daming nagrally. Opo. Kaya yan munang tatalakayin ko ngayon. Yang ano ba ang martial law panahon ni Marcos noon? Yan po ang tatalakayin ko. Pero tatalakayin ko po ito ay Biblia ang reference ko. Opo, Biblia. Para mayroon tayong maalaman na iba. Kasi kung puro haka-haka lang o puro pananaw ng tao, nagbabago po yan. Nagbabago po yan. Pero pag Biblia po ang gagamitin natin, ay hindi nagbabago po yan. Opo. Actually, ang tatalakayin ko sana ngayon ay yung ano ang kaibahan ni PBBM. Ito nakaready na Nakaready na Ayan po kaibahan ni PBBM sa kanyang mga kalaban ay hindi na muna yung martial law na lang muna. Baka bukas ko na lang talakayin itong kaibahan ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kalaban. Ano ang gusto ko sa kanya o ano ang nagustuhan ko sa kanya kahit na noon pa, kahit na nung ang kalaban niya ay si Lini. Opo, mayroon siyang isang katangian at yan ang tatalakayin ko siguro bukas, hindi na muna ngayon kasi mas mahalaga itong martial law. Opo, pwede naman maghintay ito, pero sigurado rin po itong sasabihin ko kung ano ang katangian ni Marcos o ano ang isa sa katangian ni Marcos na wala doon sa mga kalaban niya. Opo. At ito ibabalik ko na, Ibabalik ko na. Basta pinakita ko sa inyo na nakaready na po yan. Opo, nakaready na yan. Nung isang araw pa nga yan Hindi ko lang pinakita. Ito, balik na po tayo dito sa topic natin ngayon. Ano ba ang martial law panahon ni Marcos noon? Ngayon ay ako po ay 66 na po ako years old. At nung dineklara po ang martial law, second year high school po ako noon, kung hindi ako nagkakamali, second year. Opo, noong 1972. At noong 1969, siguro ako noon, grade 6 o grade 5, ganyan. Tanda ko yan sila Enrile si Blas Ople, kumandidato yan ng ng senador mga kulilat po yan. Opo, mga kulilat yan. Siguro kung 12 ang kukunin, kasi 12 ang kinukuha noon every 2 years po may senador noon. Every 2 years may kinukuha na 12.
ay halos pang 20 na sila yan pang 24 eh. Kaya nga saling cut ang tawag namin dyan noon kila Enrile. Pero nga ay dahil kay Marcos ay ginawa niyang isa sa pinakamakapangyarihan na tao. Opo. Bilang pauna po ay nasaksihan ko po ito. Itong kandidato ni Marcos 1965. Opo, grade 1 na po ako noon eh. O mag-grade 1 kung hindi ako nagkakamali. At naabutan ko rin po yung rehimen ni Macapagal, si Diosdado Macapagal. Opo. Ang daming kwan noon, ang daming USAID noon. Opo, na nanggagaling sa Subic. Yung mga pagkain, mga claim, mga pinapamigay ng gobyerno ng US. Ang dami noon, panahon ni Diosdado Macapagal. Opo, at saka nung mga 2 years ni Marcos, sagana ang pagbibigay ng mga ayuda nang gagaling sa ibang bansa. Pati nga mga damit eh. Lalo na sa simbahan, mga arena naman sa simbahan at saka mga damit. Opo. Yung mga kapanahunan na yan. At parang asinso ang Pilipinas noon. Opo. Takot sa atin ang mga kwan natin noon. Takot yung mga karatig bansa natin. Opo, kasi malakas po ang sa militarily kasi dito iniwan yung kwan yung mga sandata ng Amerika. Opo. Dito sa Pilipinas after the World War II. At saka sa Israel ata, dinala sa Israel yung mga tangke, yung mga mabibigat na kalibre na mga panggira, doon dinala. Pero marami ding naiwan dito sa Pilipinas. Ngayon ay ang ikikwento ko lang po sa inyo ay yung martial law na yan ay kwan yan. Sa pag-aaral ko ngayon, kasi pinag-aaralan ko din kwan yan, gawa-gawa lang po ni Marcos yan. Hindi, ang ibig kong sabihin, gumawa siya ng paraan para ma-declare niya yan. Pakinggan nyo po yung discussion ni Engineer Tuto Kausing. Yun. Bagamat siya ay bata pa, ay naririnig niya, ay ako, nasaksihan ko talaga yan eh. Opo. Grade 5 ako noon, grade 6, ganyan. Pinagdidibatihan na namin yan, yung change of the Constitution. Opo. Yung lalaki, halimbawa grade 5 ka o grade 6 ka, yung lalaki pro, yung babae naman ay yung grupo ng babae ay against sa change of the Constitution. Ayan pala, mga kwan yan, mga propaganda yan para isaksak na sa kaisipan ng tao na i-change nila ang Constitution. Kung minsan, tanda ko, yung grade 6 naman, lalabanan yung grade 5 o yung grade 5, lalabanan yung grade 6. Pagdidibatehan lang yung papalitan na natin ang konstitusyon. Kaya propaganda po yan eh. Tapos, mayroon pang debate noon, grade 6 ako, Pilipino ba, isusulat natin ang konstitusyon o English? Ganun pa eh. Kaya napapalitan ang konstitusyon. Tapos yan, yung martial law. Opo, grade 6 pa rin ako na sinasabi, gusto nyo bang buwagin na ang Kongreso? O hanggang nung first year ako, ay nung second year college na,
second year high school na ako, binuwag na nga, yan na nga, martial law na. Ganun po yan, propaganda. At yung hindi po humihinto doon sa mga civilian lang yon, sa mga estudyante o sa mga ordinaryo na tao. Pero mayroon pang isa, ang daming bombahan na naganap. Opo, mga rally, kunyari, ang daming naganap. At isa sa talagang nangyari po talaga, yung kunyari dumami yung mga rebelde o yung mga NPA o yung mga outlaw, dumami kunyari. Pero bandang huli, nung tumanda na ako, natitris ko, wala naman talagang leader Walang leader. Opo. Kasi hanggang ngayon, nakakausap ko yung mga yung mga NPA na nai-interview ko sila. Opo. Ay sino ba ako ang leader nyo? Ay wala. Hindi nyo alam sino ang bakit kayo lumahok dyan? Wala. Kasi yung iba nakapag-asawa sa amin doon na nanirahan. Biglang nawala yung nila, yung pinanggagalingan ng kuman ay pag ganun ay gawa-gawa lang yan. Hindi katulad yung ibang bansa, kung sino ang leader nila hanggang mamatay yun, alam nila sino ang nagsugo sa kanila. At yung pinaglalaban nila, alam nila saan nanggaling. Ay ito po, itong mga NPA na ito, tinatanong ko sino ang kausap nila, ang maituturo lang nila ay hanggang dun sa kausap nila. Pero yung talagang namuno dyan, wala. Kaya nagduda na rin ako, yan ay pakana din ng military. Palabas lang yan para maideklara ang martial law. Ayan po. Biglang nawala nung nag-martial law na, nagkawatak-watak na sila. Pero ang dami na po na namatay. Ang dami na muna. Dito sa amin, dito sa Zambales, ito lahat ang pinakamarami na commander na namatay. Itong lugar namin. Kasi nga, dito iba ang mga tao po dito sa Zambales, iba. Sa una ay sumasama sila. Pero pag nauubos na yung kabuhayan nila, halimbawa, nag-aalaga sila ng baka, ay pumaparti na, ayaw na nila yan. Isusuplong na nila yan. O nagtatanim sila ng kamuti. Maya-maya, iba na ang kumakain ng kamuti. Ganun po yan. Ayaw dito niyan. Dito sa Zambales. Kaya, ang daming namamatay po dito na commander noon. Opo. Kung hindi ako nagkakamali ay high school ako mahigit na 30 ang namatay dito ng mga commander. Opo. Ayan po kaya nga ang sinasabi ko parang ang nagkukuman sa kanila ay military din na kunyari mayroon ng ganong peligro o mayroon ng danger na sasakupin na nila ang Pilipinas. Ganon. Pero hindi naman maituro ang leader. Pati nga si Victor Corpus, pinakikinggan ko po yung mga testimony niya, sino ba nag-recruit sa kanila? Ay wala Sabi niya basta makabayan lang sila Ay paano yan? Hindi ba? Paano yan? Maaring itinuturo nila si Maria Sison ay nag-exile naman Hindi ba? Nag-exile yun si Bernabe Buscay ay dati naman yun Dati ng hukbalhak yun. Na aywan lang natin kung pinakiusapan lang yan para mag-merge o maging NPA o makialyado sa komunista.
Pero pag-aralan mo yung sinasabi ni Victor Corpus, wala eh. Wala talaga eh. Oh, basta ang sabi niya ay ang simula ay noon ay makabayan eh. Oh. Kaya nag-break away siya. Pero bandang huli ay kinuha din siya ng military. Kaya nakakaduda po eh. Ayan po ang pauna ko na salita, ano. Kaya, tama yung sabi ni Tuto Kausing, diniklara po ang martial law kasi nga 1969 nanalo uli si Marcos. Nanalo siya 1969 po yan second term. Pero wala na siyang third term. Ay 1973, eleksyon na naman yan. Ay wala na siyang third term. Kaya 1972, diniklara niya. At yan po ang pilit na sinasabi ni Ninoy Aquino. Opo, yung senador, yung binaril sa tarmac, o yung inassassinate. Yan po ang sinasabi niya. Kasi nagbabasa siya ng mga history ng mga bansa. Nagbabasa siya ng mga history ng mga diktador. Ang sabi niya noon na hindi ako naniniwala, pilit niyang sinasabi, delikado yan, sabi niya, na baguhin natin ang konstitusyon. Delikado yan. O ideklara yung martial law. Ay baka hindi na aalis yan. Yun ang sabi niya hindi maintindihan ng mga tao kasi nga ang mga tao hindi nagbabasa ng history. Ang mga tao kulang sa impormasyon. Pero si Ninoy Aquino, journalist po yan Hindi po attorney yan. Pero ang dami niyang nabasa ng mga history kung papaano naging diktador ang isang tao o ang isang bansa. Ayan nga. Hindi ba? Binasa ko yung si Saddam Hussein, Vice President pala siya yan Nagkudita siya, si Saddam Hussein, pinatalsik niya ang presidente. Pero nung pinatalsik niya, immediately, naglagay siya ng listahan. Ganyan sa ginagawa ni Duterte. Ito kanya mga kalaban ng gobyerno. Ito ang naninira ng bansa. Ito kanya ang mga rebelde. Yung 6 na po na tao. At yung 30 ata doon, pinapiring squad niya agad. Ganun po hindi ba? Kunyari may problema. Kunyari may mga rebelde. Kunyari ay ito naman kay Duterte, kunyari droga, hindi ba? Droga, ito sila, sabi niya la. Ililista, hindi ba? Ililista si Dilima, hindi ba? Si Trillanes, kunyari nawawala yung papilis. Ganun lang po yan. Nawawala ba? Wala siyang application for pardon? Ay hulihin yan. Hulihin yan. Mabuti hindi pinaburan ng Senado, hindi ba? Ay siyempre, pag nahuli yon, uubusin sila yan. Uubusin silang uhuli yan. Kahit na sa loob ng bahay nila, huhulihin sila. Mabuti hindi pinaburan ng Senado. Opo, ganun lang po yan. Ganun po ang mga diktador. Ganun po. Kunyari, gagawa ng isang problema, pero sila din ang gumagawa. Ganun po yan, pero ay introduction lang po yun, medyo mahaba na. Bibilisan ko na lang po ito, ipagpaumanhin nyo po, sorry po, kung babanggitin ko lang ito, o pasalamatan ko lang itong batch number 2 po, ng subscriber po natin. Ito po sila, salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato,
mayit hinsyo, diyo iyanong bilya laginyo, misteryang toy, imilita rowa, muni kadong saw, Richard Jamura, user Kiki, user XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Oliveris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag. Mga bago po ito, kahapon lang ata ito nung isang araw, at saka si Chicken Farmers TV. Bago po ito. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila, May Kalapasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pitsay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan, at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ayan po, sinabi ko na kanina na ako ay naniniwala na yung mga nangyayari noon ay pakana lang ni Marcos para maideklara niya ang martial law. Pero aalisan ko na po yan, punta po tayo sa Biblia. Opo. Isaiah 33:22 po, parati kong ginagamit ito, For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver. Si Isaiah po ang nagsulat nito, nagaling po ito sa Panginoon, The Lord is our King, it is He who will save us. Yun po ang sabi dito. Ngayon, dito po nanggaling ang konstitusyon ng Amerika, na mayroon silang judiciary, mayroon silang lawmaking body, yung lawgiver, at saka mayroon silang executive. Dito po nanggaling yan. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our King, it is He who will save us. Lahat po yan, ang kapangyarihan na yan ay nasa Diyos lang. Opo, lahat yan. Pero ito pong gumawa ng US Constitution, nagbabasa po sila ng Biblia Sinasaliksik nila ang Biblia, minimeditate nila ang Biblia. Alam nila na ang tao ay gusto maging Diyos. Ayan po ang katotohanan dyan. Ang tao gusto kapantay ang Diyos. Ang tao gusto walang batas-batas sa akin. Yan po ang gusto ng tao. Maniwala po kayo sa akin. Rebelde po ang tao na namana natin yan. Namana natin yan. O naisa katuparan ni Satanas sa tao. Naipamana sa tao. Kaya nga ito, ang ginawa nila, hinati-hati nila ang kapangyarihan ng Diyos. Mayroong executive, mayroong judiciary, mayroong lawgiver o yung lawmaking body, legislative. Ang problema kasi, katulad ng sinabi ko sa inyo, sa ngayon yan ang sinasabi ko, ang tao katulad ni matandang Marcos, hindi ba, gusto niya siya ang batas Kaya yan ang ginawa niya. Na hindi naman nabanggit ni Ninoy. Kulang yung pagbanggit ni Ninoy. Ang binanggit lang ni Ninoy yung history. Pero ako, ang binanggit ko dito
Ay ano ba ang sinasabi ng Biblia? O, ay si Lucifer nga ang sabi niya, gusto ko maging Diyos o kapantay ng Diyos. Sasambahin ako ng mga tao. O, sasambahin din ako ng mga anghel. Kasi wala pa atang tao noon. Aywan ko lang kung may tao na noon. Pero ang alam ko, wala pa yan. Nauna po ata mga anghel na nilalang bago ang mga tao. Ngayon, ay yan na nga. Yan ang kasalanan ni Lucifer. Kaya siya ay itinaboy. Ang problema, nung nahulog po sa kasalanan, si Eva at Adan, kasi pumayag sila sa kagustuhan ni Lucifer yung matandang ahas, hindi ba? Yung ahas na nanlinlang sa kanila, pumayag sila. Kaya nahulog po ang tao sa kasamaan o sa kasalanan. Kaya nga ang tao ngayon ay lahat po ng tao ayaw ng batas Lahat po ng tao ayaw sumunod sa batas. Lahat po ng tao gusto siya lang ang masusunod o siya lang ang batas o siya ang gagawa ng batas. Hindi ba? Ilang attempt na yan na si Duterte nga gusto ring palitan na ang konstitusyon, hindi ba? Dahil nga economic reform daw, economic reform, hindi ba? Ay ganon din si Marcos doon, ang sabi niya, to reform the society at saka to save the republic. Ay gawa-gawa lang naman nila yon, yung mga MPA na sinasabi ko, kasi biglang nawala ang daming namatay, ang daming nahuli, pero biglang nawala. Ngayon ay ito nga sigurado po ako na ang tao ay ganyan, sakim sa salapi at saka sa kapangyarihan po. Sakim yan. Kaya nga ito, demokrasi. Demokrasi tayo. Yan ang kinopya natin sa Amerika. Pero ang problema, hindi natin nakopya ano ba yung kahalagahan. Hindi natin po alam. Kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi natin alam. Basta mayroong legislative, mayroong judiciary, mayroong executive. Ngayon, kung gusto ni Duterte na, hulihin yan, sabi niya, ay susunod sa kanya lahat. Siya lang umaakto lahat Ayan po ang example ko para maniwala po kayo, hindi ba? Mabuti na lang at hindi siya pinaburan ng mga tao. Kasi nagwiwilga po ang mga tao, hindi ba? Magwiwilga Pero sinubukan niya naisakatuparan niya na itong mga senador na ito, ay pasensya na po kayo, nung kapanahunan ni Duterte, ay naging rubber stamp lang ito. Sunod-sunuran. At isa yan si Joel Villanueva na isang born again yan. Pero bakit hindi niya ba alam ito? Ang Isaiah 32:22? 33:22? Hindi niya ba alam? Yan ang katanungan ko. Pati nga si Pacquiao hindi ba? Siya ang nagtanggal kay De Lima as chairman of the Blue Ribbon Committee na isa rin nag-aaral ng Biblia. Hindi ba? Sila ay sumailalim sa ehekutibo. Kung ano ang gusto ng ehekutibo, naandun din sila. Aywan ko lang kung pira ang gusto nila o nabibigyan sila ng biyaya. O kaya gusto nilang sumailalim para sila rin presidente na rin. Parang si Kibuloy, hindi ba? Spiritual advisor daw siya o pastor siya, pero pag lumapit siya kay Duterte, presidente na rin siya. Kasi binubulungan niya po sige, ganun. Ganun po ang tao. Para maniwala po kayo sa akin. Isaiah chapter 14 po. Ito po yung kwento ito yung isinulat ni Isaiah kung papaano nga si Lucifer na isang anghel o pinagkakatiwalaan ng Diyos, siya ay bumagsak siya ay itinapon sa balayong lugar o sa pit, sa bottomless pit. You said in your heart, sabi dito I will ascend
to the heavens. Oh, hindi ba? I will raise my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the assembly in the farthest reaches of the north. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself the most high. O, gagawin daw niya na ang sarili niya ay Diyos, hindi ba? Most high eh. O, ilan yun? 5 ata yan eh. I will, I will, I will, I will. Pero iisa po ang ibig sabihin niyan. Gagawin niya ang sarili niya nakapantay ang Diyos o katulad ng Diyos na sasambahin ng mga kapwa niya anghel. Ayan po ay simple, na-check siya po ng Panginoon. Kasi nga sa Panginoon walang lihim. Hindi ba? O, walang lihim po dyan. Kaya, but you will be brought down to Sheol. Aywan ko kung ano yung Sheol na yan. Parang impirno ata yan. To the lowest depth of the pit. Ayan, siya ay itinapon. Hindi ba? Ayan po. At iyan po ang nasa kalooban po ng bawat tao. Yan po kasi nga tayo ay nasa ilalim o naging alipin tayo ng kasamaan o ng kasalanan. Ayan nga si Lucifer. O, naipamana niya yan. I will be like the Most High. Kaya si Marcos naging presidente, pero ay ganun na nga. Ayaw na niyang umalis, hindi ba? 20 years siya nag-rule eh. O, 20 years. Para din pala si Saddam Hussein, 20 years. Oo, 20 years din si Saddam Hussein eh. Pero si Muammar Gaddafi, 40 years po yun na nag-rule. Pero mas grabe ang nangyari kay kinatay ng mga tao yun eh. Si Muammar Gaddafi, hinuli sa imburnal, hindi ba? Ng mga tao, ng mga bata, ng mga paslit, hinuli siya. Kinatay siya, hindi ba? Ganun po yan. Bakit? Ay, diktador na talaga eh. Ayan po Ngayon, para maniwala kayo na ang tao ay ganun nga. Na gusto kapangyarihan lahat mapunta sa kanya. Ayan po ang tao. Na yan po ang hindi nabanggit nga ni Ninoy Aquino noon. Pero ang binanggit niya ay mga history. Ang sabi niya ay pag pinalitan natin ang Constitution, delikado yan. Sabi niya. Ang US Constitution po, sabi niya, almost 200 years na, sabi niya. Pero hindi pa nila pinapalitan. Ayun, yun ang sabi niya. Kasi delikado nga. Nagre-revise lang sila. Usually sa Bill of Rights. At usually, ang mga amendments lang nila ay doon sa ganun, yung karapatang pangtao. Ayun. Kung buksan natin kanya ang konstitusyon, ay free to all na yan. Wala nang katapusan yan. Ayan na nga ang nangyari. Kunyari, pinalitan ni Marcos ang konstitusyon eh. Pumasok ang Prime Minister. At ang unang Prime Minister niya ay si Cesar Virata. Hindi ba? Ay bandang huli, ay wala rin, hindi ba? Kasi ay ploy lang yun eh. Ploy lang yun para kunyari pinalitan ng konstitusyon. Si Cesar Virata, wala naman nangyari. Ay, tauhan din siya eh. Ni Marcos eh. Ayan po ang nangyari. Ngayon ay ito pa ang isang patunay na ang tao ay talagang gusto ng kapangyarihan o palalo. Ang tao po ay palalo o mayabang talaga. Ito Genesis 11. Marami po akong verses pero ito na lang muna. Genesis 11 verse 4. Ay ito po yung gumawa sila ng Turi ni Babel. Opo.
nung kapanahunan na yan. O, gumawa sila kasi nga gusto nila isulat ang kanilang pangalan. Ayan po, hindi ba? O, isusulat nila. Ay hanggang ngayon, ginagawa po yan, hindi ba? Gumagawa ng building, 30-story building, tapos isusulat yung apelido nila, o yung asosasyon nila, o yung associates, hindi ba? O, associate, sabi nila, o grupo nila, para hindi sila makalimutan. Hanggang ngayon po, nangyayari yan. O, dahil nga, palalo nga ang tao. Gusto nila, yung apelido nila o yung grupo nila ay sikat. Ayan po, hindi ba? O, si bagamat ito ay nahuli na, hindi ba? O, si Kibuloy, hindi ba? Si Kibuloy, nahuli na, nakapiit na sa kulungan, o, isinulat pa yung agila, hindi ba? Agila. O, gusto niyang ipalabas na mayroon silang asosasyon na agila. Hindi ba? Ay, mga senador pala ang members dyan eh. Hindi ba? Ayan po ang tao. Palalo, mayabang. Hindi ba? Nakapiit na, ay, naku po. Ay, kulang po ang oras ko para i-discuss yan. Puntahan ko na lang po itong Genesis 11, chapter 11, verse 4. Then they said, "Come, let us build a city for ourselves with a tower that reaches in the sky." Ayan po, palalo talaga. Gusto nila abutin yung kataas-taasan, hindi ba? Oh, this will make us famous. Gusto nila sikat. Oh, and keep us from being scattered all over the world. Ayan po ang sabi nila. Pero sa ibang version ay nahagip na isusulat nila ang kanilang pangalan para hindi sila makalimutan. Yun po, ewan ko kung anong version. Pero naandito lang po yan sa Genesis 11. Ganun po ang pagkasulat. Ngayon, ayan na nga nangyayari, hindi ba? Si Kibuloy, bagamat siya ay isang hindi ba? Fugitive, hindi ba? Siya ay may kaso, siya ay umiiwas sa batas. Pero nung siya ay nahuli, anong sinulat niya doon sa sombrero niya? Agila, hindi ba? Ganun po ang tao eh. Mayabang, palalo. Ayan po. Kaya delikado po talaga yan. Yang presidente na ay forever na, ganun. Sige po at gagawin niyang sarili niya na forever. Opo, natatanggalin na niya ang kapangyarihan ng kongreso at ng judges, ganyan. At yan na nga nangyari eh. Nung kapanahonan po ni isisingit ko lang po nung kapanahonan ni Duterte, ano po ang sabi ng judge? Nung unang judge na lumilitis kay Dilima, mabigat ang kaso, sabi niya. Walang bilyan, sabi niya. Pero ako, nakikita ko po yung nagtitestimonya doon sa kongreso na uutal na, nabubulol pa o ayaw magsalita. Paano mabigat ang testimonya yan? Kalukuhan po yan. Pero yun po ang sinabi ng judge na yan. Kaya hawak nga ni Duterte eh. Hawak na niya, pati mga judges. Ayan po, hindi ba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo na ang tao gusto maging siya na ay Diyos o kapantay niya ang Diyos. Hindi ba? At walang uobra sa Kanya. Wala, kahit na isa. Kung sasalungat ka sa Kanya, patay ka. Kung sasalungat ka sa Kanya, ikukulong ka o kakasuhan ka o tatanggalan ka ng lisensya. Katulad sa ABS-CBN. Ayan po, hindi ba? Yung si Maria Risa kinasuhan, hindi ba? Ginamit si Mr. King, hindi ba? Kilala ko po yon, yung si Mr. King. Kasusyo yun nung dati kong boss.
Kaya kilala ko, doon ako nag-uopisina doon sa penthouse nila. Nakakasalubong ko yan sa elevator. Halos araw-araw yan. Diyan sa Reyna Regente, ano ba yun? Building ba yun? Street, pero yung building nila naandun. Doon siya nakatira yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, ang nilalakad ko lang po dito ay yung sinasabi ng Biblia na ang tao po ay palalo, mayabang, gusto maging Diyos. Ayan po ang dapat nating tandaan. Maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos, maliban na ikaw ay magsisi o malaman mo na ganun ka, ay hindi ka naman hihingi ng tawad sa Diyos eh. Hindi ka magsisisi eh. Maliban na malaman mo ito. Opo. Ang iniisip kasi ng tao, siya ang magaling, siya ang matalino, siya ang maganda. Lahat naandun sa kanya. Ay hindi magsisisi yan. Yan po ang sinasabi ko. Pero kung nagsisi ka at totoo na nakita ng Diyos, tutulungan po kayo ng Diyos. At yun po ang born again. Opo. Sige po, hanggang dito na lang po At sana tayo po ay may natutunan. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.